May paayuda sa mga mangingisdang umaaray rin sa taas presyo ng petrolyo. Yun nga lang, hindi lahat sila mabibigyan dahil kapos sa budget. Narito ang aking report. Sa bansang napapalibutan ng dagat, unti-unti raw nababawasan ang mga mangingisdang pumapalaot. Hindi dahil wala ng isda, kundi dahil mas mahal na ang krudo kumpara sa nalalambat nila. At kung hindi raw agad makakapagbigay ng ayuda ang gobyerno, baka tuluyan ang igarahe sa pangpang ang mga bangka at wala nang gustong pumalaot pa. Yan ang babala ng mga grupo ng mangingisda sa pagdinig ng Senate Committee on Agriculture. Habang patuloy ang pagsirit ng presyo ng krudo, lalong bumibigat ang gastos. Ayon sa grupong Sinag, umaabot na sa 500 pesos ang lugi kada araw ng isang mangingisda. Gobyerno rin nag-uusap bibigay daw yung ayuda in the next 2 weeks. Kaya lang baka kung after 2 weeks wala na mangisda. Kasi inaabsorb ng mga mangingisda share yung losses daily. Sa madaling salita, kada palaot ng mga mangingisda, wala silang napapala, lugi pa. Kaya nga meron na raw mga mangingisda na hindi na araw-araw pumapalaot. Kung ganyan, ano nga namang laban nila sa kakumpetensya nilang dihamak na malalaking commercial fishing vessels? Sa Senado, nanawagan Senator Kiko Pangilinan na pabilisin ang fuel subsidy para sa mga mangingisda. Dahil habang tumatagal, lalo lang silang lumulubog sa utang. Pero ito ang nakakabahala. Meron naman daw pondo ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR para sa fuel assistance. Yun nga lang, higit 15,000 lang ang maaambunan. Wala pa yan sa butal ng higit 2.4 milyon na mangingisda sa buong bansa. Magkano naman ang ayuda? 3,000 pesos. Pero baka yung tatlong libo rin, hindi pa tumataas ang presyo ng crudo noon. Exactly, oo po. O edi karampot na lang yun. Tsaka yung 3,000 ninyo parang hindi na, di ba? Parang maaamoy mo lang yun, hindi mo mararamdaman eh. Pati mismong mga mangingisda, nakukulangan dyan. Yung 3,000 sir, ano lang yan, siguro mga 2 araw lang po natin yan na consumption. 2 to 3 days lang po siguro na consumption natin yan sa pangingisda natin doon sa municipal water. Sa ngayon, 50 million pesos ang pondo ng BFAR para sa fuel assistance ng mga mahihirap na mangingisda. Humihiling pa sila ng dagdag na 25 million pesos. Aminado naman ang BFAR na hindi lahat ay mabibigyan ng ayuda. Kailangan munang mapatunayan na sila ay rumirenta, humihiram o may sariling bangka. We have this boat registration or the boat registration po na nasa 200,000 po ang registered motorized bangka. So that's our priority in giving the fuel subsidy. Samantala, may 10 billion pesos na pondo ang Department of Agriculture para sa tulong sa mga mangingisda at magsasaka. Pero wala pang malinaw na guidelines kung paano ito ipamamahagi. Kaya gusto ng Senado na isama sa programang yan ang fuel assistance. Importante yan dahil kung patuloy na tataas ang krudo at kinukulang ang ayuda, baka dumating ang araw na mas marami pang bangka ang nakadaong sa pampang kesa pumapalaot sa dagat. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.